May customer tayo mula sa Riyaya, Quezon na nagpadala ng Poco X3 Pro via Flash Express papunta rito sa Quezon City. Ang problema niya ay deadboot, wala nang response kahit anong pindot, walang charging sign, at hindi na pumapasok sa fast boot mode. Common issue ito sa Poco X3 Pro dahil sa sira o corrupted na UFS chip. Kaya ngayon, ay test natin ang board, check kung may short, at kung kailangan, reball natin ang CPU kasi yung naman talaga madalas ang nasisira. Shoutout pala kay Ma'am Nicole Clavo, may-ari nito phone, maraming salamat po sa tiwala. Ang Poco X3 Pro ay isa sa mga pinakamadalas magka-deadboot dahil sa issue sa Qualcomm Snapdragon 860 SoC. Karaniwang nagsisimula ang problema sa overheating, mababang kalidad ng solder balls, at pagkaputol ng connection sa ilalim ng CPU. Kapag nangyari to, bigla na lang hindi mag-o-on, walang charging indicator, at totally dead ang phone. Para maayos ito, ginagawa namin ang proseso na tinatawag na CPU reballing. Sa paraan na ito, inaangat namin ang CPU mula sa motherboard gamit ang controlled hot air. Pagkatapos, nililinis namin ang lumang solder at inaayos ang pads. Saka namin nilalagay ang bagong solder balls para maging solid ulit ang connection ng CPU sa board. Ang reballing ay kailangan kapag ang sanhi ng deadboot ay cold solder, intermittent connection, o microscopic crack sa ilalim ng CPU. Pagkatapos ma-reball at maisalang ng tama ang IC, bumabalik ang power, charging, at nagbuboot ulit ang phone. Hindi ito simpleng repair, kailangan ng tamang tools, tamang temperatura, at experience para hindi masira ang board o CPU. Pero kapag tama ang pagkagawa, mataas ang success rate at nagiging fully functional ulit ang Poco X3 Pro. Pinakakaraniwang dahilan ng deadboot. Kung mali ang ROM, mali ang firmware version, o naputol ang flashing, pwedeng hindi na mag-on ang phone. Huwag mag-flash ng hindi tugma sa model. Gamitin lang ang tamang firmware. Huwag mag-flash kapag mahina ang battery o madumi ang USB port. 2. Physical damage, bagsak, nabasa, naipit. Pag nabagsak o nabasa, pwedeng ma-disconnect ang mga components sa motherboard tulad ng PMIC, CPU, o NAND. Gumamit ng matibay na case. Huwag gamitin habang nag-charge para iwas init at bigla ang bagsak. Iwasang mabasa o mapawisan ang phone. 3. Overheating. Sobrang init katumbas stress sa CPU, battery, at board. Matagal na init ay nagdudulot ng cold solder or IC damage, pwedeng mag-deadboot. Huwag maglaro habang naka-charge. Huwag takpan ang phone habang matagal na paglalaro. Iwasan ang sobrang daming apps na bukas. 4. Low quality charger o fake cable. Nagbibigay ng maling voltahe, possible PMIC or charging IC damage. Gumamit ng original o quality charger. Huwag gumamit ng fast charging 5in-1, fake bricks. 5. Battery failure. Kung palyado ang battery, pwedeng biglang mag-off ang phone at ma-corrupt ang system deadboot. Perms. Palitan ng battery kapag mabilis ma-drain. Iwasan ang overcharging overnight. 6. Hardware aging, IC weakness. Mga unit tulad ng Poco X3 Pro ay kilala sa weak UFS at Snapdragon 860 heat issues, nag-iinit ang CPU at UFS hanggang mag-deadboot. Iwasan. Mag-undervolt, mag-disable ng heavy apps. Huwag gamitin ng tuloy-tuloy sa high-performance tasks. Kung naghahanap ka ng mabilis, maaasahan, at eksperto sa pag-aayos ng gadgets, pumunta na sa RMS Gadget Repair. Matatagpuan kami sa Araneta Farmers Plaza, Cubao, 4th floor, stall H012. Dito, sigurado ang dekalidad na serbisyo. Tapos na ang reball ng CPU, hindi ko na patatagalin pa. Ngayon, power test tayo. Kung stable ang boot at walang init issues, successful ang reball ng CPU. Tuloy na sa final assembly. RMS Gadget Repair, Quality Chip Level Service.